Sumalisi o masalisihan? Yeah. Kasi sumalisi na ako in the past. So masalisihan naman. Kasi parang di ko maintindihan dati yung sarili ko bakit ko siya ginawa. Siguro dahil high school pa ako noon, so parang mapusok, go lang kasi parang bago to eh. So kung masasalisihan ako, siguro gusto ko rin maintindihan yung sitwasyon kung ano yung pakiramdam ng ganung bagay. So ayun, masasalisihan. Para hindi lang maiba, syempre gusto ko rin ma-experience ano ba yung consequences ng ginagawa ng ganun. Yun. Thank you. Ako po, ano lang siguro, masalisihan. Kasi, as a girlfriend po kasi, loyal po ako eh, hindi ko po kayang sumalisi. Parang pag nasalisihan ka po kasi, may reason. Ibig sabihin, baka yung past relationship mo may problem, or baka, di ba, hindi lang work, kaya ka na salisi. Ganun po. So, salisihan na lang po para patawarin pa din ako ni Lord. Yan po, thank you. Ako rin po is, masalisihan kasi hindi ko po kayang gawin yun sa iba. Mabait po ako. Kaya ko po magkasalan. Charot. Yun po. Mabait ka din. Siguro kung ako, sana wala na nang mangyari gano'n. Parehas kasi masakit yan sa dalawang tao. Pero kung ako papapuliin talaga kung may masasaktan, siguro yung ako na lang yung masasaktan, huwag na lang siya. Kasi kung gusto na yun, siya na lang yung matalasi, hindi ko na lang gagawin yun. Ayaw kasi talaga makasakit ng tao eh. Wala na, mukha mo kami masama ngayon. Another question is for Ian. Ano yung naging casting process mo dun sa APA? Paano sila tinanong? Like, did they audition? Dito po sa salisihan po kasi dumating sa akin yung project na nandyan na po yung cast. So wala po siyang casting process. Pero ayun, ganun po ganun po siya dumating sa akin. So parang dumating yung project, then ready to shoot. Pero before that, kailangan planchado muna na. Thank you. Thank you. That was Trixie. That was a content creator and a film reviewer. Up next, we have Flo Galitas of Lionheart TV. Hello, good afternoon po. For Direct Ian, kasi na-mention mo na kanina earlier na the project was already presented to you, diba? Tapos plus, pati na rin yung cast and all. Coming from kasi when we look at yung trailer kanina, emotionally charged siya. Plus, syempre, andun yung concept, andun ang ilabas. Ilang percentage or paano mo siya hinahandle as you coming from Cinemalaya? Paano mo siya nababalance yung syempre, hindi rin talaga dapat mawala yung pagiging director mo sa story. So, paano mo siya na-balance? Given na nasabi nga ni Sarah kanina, medyo kailangan mo itunaw yung ganitong characters, mga ganun. So, how do you balance things up with you being the director of the movie? Yung unang beses po namin na magkita-kita, anong tawag din sa ganun? Basta nag-meeting po kami na magkakasama kaming apat. Doon pa lang po sinabihan ko na sa kanila kung anong level ng acting na gusto ko eh. Sabi ko, from 1 to 10, gusto ko 3 lang yung makikita ko sa kanila. Kaya siguro yun yung tumatak sa kanila na every time na may yung confrontation scene, nakita niyo yung sampalan ng scene tsaka yung sagutan nila. Parang sabi ko, kikiling niyo yung galit niyo. Huwag niyo ibuhos, huwag kayong sumigaw, ayoko ng maingay na away. Gusto ko yung parang nararamdaman ng audience na may parang pinipigil kayo sa sarili niyo. Kaya gusto kong 3 yung level na acting nila. Kasunod nun,
pinadaan din sila sa workshop. Nilista ko dun sa, may ginawa ko listahan para dun sa, mag-conduct ng workshop. Kung ano yung mga eksena na kailangan ko na makita yung, yung acting skills nila. Tsaka kung ano yung level ng acting na gusto kong makita sa kanila. So siguro umabot din ng mga 10 na eksena. As in number of sequences yun. From 40 sequences, mga 10 specific na eksena na pinili ko na kailangan nilang aralin. So, may eksena doon yung sa bintana, yung nag-uusap silang dalawa, na basta, pag pinanood niyo yung eksena na yun, nag-uusap silang dalawa, pero yung unang acting nila kasi, sa sorry yung unang acting nila sa, yung first take, ang lakas kasi, sabi ko, pag pinapakinggan ko sa sa audio, sa headphone ko, maingay. Sabi ko, yung character na pinag-uusapan yun, nasa kabilang room na. So, kailangan yung mag-uusap ng mahina, pero nagagalit kayo sa isa't isa. So, kaya, pero nagawa rin kayo ng 2 takes lang. Pero yung first talaga yung hindi ko siya nagustuhan ng take. Pero yung pagkarating ng second, nagawa nila ng isang tuloy-tuloy. Ayun. Tapos, parang doon din sa eksena sa clinic nila, ni Sophie, tsaka ni Gabo. Ganun din. Yung galit kasi ni Gabo dun sa first take, as in sobrang galit na galit. Pero parang pinapa-realize ko sa kanila, may ibang taong nakakarinig sa inyo. May mga nurse, may mga doktor, nasa loob kayo ng clinic, may mga ibang taong pasyente. Hindi kayo pwede magsigawan, yung parang nagwawala na. So pag pinanood yung eksena na yun, para sa akin convincing yung mga eksena, yung mga na-mention ka na eksena. Kasi nga kinikimkim nila yung galit nila, hindi sila nagwawala na galit. Ayun, so pagdating sa mga actings, kunyari yung confrontation scene, yung sampalan, yung silang tatlo pa umabot yata kami ng 8 or 10 takes. Ganun din kadami yung sampal kay Chester. Sorry, Chester. Sorry kay Chester kasi gusto ko siyang muna ng isang buong take na walang cut. As in walang cut. So, bawat mali, uulitin namin siya mula sa umpisa. So, kahit pa po na yung mga recessions, sorry na lang kasi kailangan ko talagang makuha yung eksena na yun na isang take lang. Ganun po. So, ganun ako kahansan pagdating sa pag-direct sa mga actors. Direct, di ba, you're a filmmaker and also a writer, di ba? So, do you ever think na mayroon ka lang mga gawa na gusto mong italon sa Viva Max? Kasi, like for the likes of Ricky D and others, sila Makalehan, they already contributed their works for Viva Max and sobrang ganda yung mga ginawa nila. Ikaw ba may mga plano ka and then with the cast and also na gusto mong bigyan ng mga projects? Meron pong current project na pinitch sa Viva Max na pinasa ko sa Cinemalaya. Alam ko, pinalabas na siya as promotional material ng Viva Max. Pero hindi ko alam kung kailan nagpapalabas. Pero nagpasa na kami ng final script. Inaayos na namin sa post-production. Sa pre-production yung script. Tungkol siya sa sa parang if aware kayo sa nangyari sa West Philippine Sea, yung binabangga yung mga maliliit na barko ng Pilipino. Parang doon po uikot yung kwento. May nawawalang mga mangingisda. Tapos may mga naiwang mga asawa sa tabing dagat. Then may isang parola sa gilid ng sa community. So parang kahit panoorin niyo sa Cinemalaya o sa Viva Max, ganun pa rin po yung treatment na wala akong binago. May mga sex scene pa rin. So parang ito yung project ko na from Cinemalaya to Viva Max, pero wala akong binago. Ganun po. Basta may sex, may pero nandun
ang pinaka-importante is nandun yung parang social relevance ng kwento sa kung ano yung nangyayari ngayon sa Philippines. Thank you, Derek. Thank you, Bob.